Ito yung kalapati ng bahay, so dito na naman tayo. Kasi Kasi nga yung, ayan o, hindi nila makita yung daan. Ang tubig. Kasi ano, naka-water. Pero sagana sila sa tubig. Sagana sila sa tubig. Sabi ko nga pag summer, pag-init ang lugar ito. Grabe dahil mulunggay dito guys. Ganito pa rin yung lugar nila. Grabe. Ano pa kaya kung mga 5 o'clock, 4 o'clock? Tapos ang mga bahay dito, clay. Gawa sa clay kasi nga, para warm ba? Warm kasi yung clay. Tapos ang mga tao, sa labas sila. Nandito na daw tayo. Nandito na daw tayo guys. Kaya pala ang dami dito. Pero sa totoo lang guys, grabe ang lugar na ito guys. Kita nyo naman. First time natin lahat dito. Guys, grabe yung fog. Hindi talaga natigil yung fog pa. Sa aking papananaw,
habang kami ay palapit na palapit. Parang feeling ko nasa ibang planeta po talaga ako that time. Unang-una nakita nyo naman yung weather. First time ko na-experience sa bansang Nepal, sa isang parte ng bansang Nepal pala, na talagang walang tigil ang ganitong klaseng weather nila. So parang hindi ako at first makapaniwala. Akala ko noon ay sa time lang, kaya medyo foggy pa. Pero ngayon guys, believe me or not, mag-11 o'clock na po siya. Dahil sa biyahe namin, dahil sa layo, and patigil-tigil po yung biyahe namin. At ang salita po dito nila is hindi po Indian, hindi din po Nepali. So I think matatawag kong Chaudhry na salita po. Kasi ang Chaudhry meron silang kakaibang salita guys. So hindi ko lang masyadong specific masyado sa inyo kung ano yung Chaudhry. Basta yun po, salita po nila. Meron po silang salita na iba po. So kaya ayon, at tingnan na natin kung ano pa yung ating mararatingan. Sana ayon, maging maayos at makabalik po kami ng maayos din. And sa dami ngayon ng tao, nag voice over na lang ako guys dahil sobrang ingay po sa lugar na ito. Yung busina po ba, sobrang sakit sa tenga. So ayun guys, at enjoy nyo na lang. At pag may magbusina na magbusina, pagpasensyaan yung video natin dahil raw po ang video natin, kung baga original po siya. So ayun guys, at enjoy na lang natin at i-witness pa natin itong klaseng napakalaking Gadimay na festival po nila, na which is nangyayari lang siya na every 5 years po. So at least may iba naman sa inyo, ay ma-witness po natin yung kakaibang tradition po nila dito sa bansang Nepal. भाई एउटा बाँसुरी निकाला त एकदम मजाले बज्ने। यस्तो बिग्रेर अर्को निकाल बच्चा मजाले ओ मात्र बच्चा बजाएन बच्चा बजेगा कति हो हाम्रो कोल्ड ड्रिंक What is that? You clean first ito. Ang bilis dito na kami guys, parang umuulan dito. Yun na yun, bitbitan nila yung mga kambing nila oh. Ha? Ha? What happened? 100. Wallet? Inside. Gana. Yun yung kambing namin guys oh. Alam nyo guys, may mga itak ang mga tao dito kasi nga ito yung festival nila. Pero sabi nila, huwag kang magtiwala dito kasi maraming ano dito. Hindi mo dapat, maraming ano ba? Basta, silong mo patunto. Oh Diyos ko, wag lang ako umihi ay.
Kekra mandan. Chal chal. Grabe ang lamig. Ang lamig. Oh. Ha? Terakas? होइन हामी अलि छिटो जाउँ अनि Eh, oh, sos. Grabe ang lugar na to. Oh my God. Guys, grabe ang lugar na to, guys. First time ko makapunta dito, parang hindi ko kakayanin yung crowd. First time natin dito. Sana sila. Auntie, po. Ay! Okay guys, so nandito na tayo sa Gadimay Festival na tinatawag nila. Ang Gadimay po ay isa po siyang temple. Dito po yan sa Bariapur. Bariapur, nasa Bara District po siya. Dito po yan banda sa south ng Nepal. Ito po ay malapit po siya sa India and Nepal border po. Ang event po na ito, tinatawag po nila na ito ay isa sa pinakamalaking kumbaga guys, pagpatay sa mga hayop. Ito ay kasama na po ang mga buffalo, baboy, kambing, manok, at mga kalapati. Ang goal po nila kung bakit po nila ginagawa ito is to please si Goddess Gadimay nila. And nag-offer din po sila yung mga niyog, sweets, at saka po yung mga mapupulang damit. Manonotice nyo mamaya-maya may mga makikita kayo, may mga kambing na damitan po nila itong pulang kulay. Isa ito sa pinakamalaking festival nila na sa buong mundo na tinatawag nilang animal sacrifice event. Pero guys, noon nag-order na po yung Supreme Court of Nepal sa event na ito na itigil na siya noong year 2019. Itong order na ito is talagang kumbaga in-spread nila widely, pero in-ignore din po siya. Parang wala din pong may nangyari. So ito ay pinangunahan, I think, ng isang Lord Bhagwan Chaudhry na nanaginip daw siya na mag-offer ng dugo sa kanilang goddess Gadimay para daw siya ay mailabas sa kulungan. Etong festival na ito guys is talagang majority na nag-attract po siya sa mga taga-India and taga-Nepal. So, ang mga participants po nito is naniniwala po sila na once sacrifice nila or i-offer nila itong mga hayop na magtatapos na yung kumbaga kamalasan sa buhay at magdadala ito ng prosperity sa kanilang pamumuhay guys.
So ayun guys, at enjoy nyo na lang kasi hindi ko rin maintindihan actually yung environment kasi may mga perya-perya pa po sila and talagang worried ako dahil talagang nagtutulakan po ang mga tao and isa lang po ang pumasok sa isip ko yung stampede po. So kaya sinabihan ko si Deepak na hindi po kami magpapagitna at sa gilidan lang po kami at itong area na ito sinabihan din po ako nila na mag-ingat ka dahil sa area na ito is marami pong mandurukot, marami pong hindi kaaya-aya o dahil nandyan po kahit si Deepak nagsasabi, nandyan po yung mix-mix na ng mga klaseng tao. Nandyan na po yung mga tao na hindi mo karapat dapat pagkakatiwalaan. So yung akin po is hindi lang mawala yung paningin ko sa anak ko dahil lagi po ako nasa likod ni Johan at binabantayan ko lang na kung saan at ganun din naman si auntie sa akin. So kaya okay lang na ma-witness natin ito pero sana makaya ko dahil talagang hindi pa man ako nakarating doon sa temple na sinasabi nila at panay ako tanong at talagang nasusuka na po ako dahil sobrang ito yung pinaka-crowded na first time sa buhay ko na napuntahan ko dito sa Nepal dahil may una po ako napuntahan na parang katulad din ito pero iba ito eh. So ayun na nga guys, pinapatali ko lang kay Deepak yung shoelace ko kasi syempre alam nyo na mamaya baka maapakan ko at matumba ako, yun ay delikado, yun din naisip ko kasi nga sinasabihan ako nila auntie na hayaan mo lang pero kasi yun ang nasa isip ko dahil ang mga tao dito ay wala po silang pakialam kaya dapat strong ka din, yun sabi sa akin ni Deepak. And i-keep mo, i-safety mo yung bag mo, sabi ni Deepak. And siya yung bahala kay Johan. Kasi nga, syempre, yun na nga guys, makinig na lang ako kasi hindi ko man alam. So, ayun, basta sabi ni Deepak, ingat lang at maging active sa mga nagiging katabi mo, sabi ni Deepak. At ako bahala kay Johan and kayo ni auntie. At sunod lang kayo, sabi niya sa akin. So ayun guys, at tingnan na lang natin no dahil medyo talagang sobrang pagkawuri ko dahil nga sa mga nakikita ko na sobrang daming tao guys, nanunulak talaga sila and in short maraming bastos. So kaya ayun and syempre expected na po natin yun dahil nasa crowded po tayo. And tingnan natin kung makakapasok tayo sa temple guys So ayun at enjoy nyo na lang ulit yung ating video. Danger auntie, you like this. Delikado yung ganito guys. Rukum bay. Si Rukum
dito. Kaya sabi ko, alam sino kayang bahay na ito? Si Rukun pala. Oh my God, guys, babalik kami. Bakit kaya? Ano nangyari? Guys, nagnanam na yung paa ko dahil sa lamig. Oh my God, nabuti na lang malambig guys. Sorry, ayun na may naapakan. Ako pasensyahan na talaga. Diyan kami ni Auntie, oh. Tinitingnan ko si Auntie. Grabe guys. This is the, hindi ko makakalimutan na experience ito. Panibagong experience. Ito po. Ito pang katabi ko. Magsuntukan talaga dito daw. Kailangan ko gamitin yung power ko. Kasi ano sila? Nanunulak sila. Buti na lang walang may natutumba. Kaya magtulak din ako. Anong gagawin namin? Ito kami. Grabe guys, grabe. Nagtutulakan pa sila, hindi maganda. Ito yung pinaka-ano ko. Bago kong experience ito. Panibagong experience. New experience. Kanina natakot lang ako kasi yung stampede ang naisip ko ba guys. Wala pa, hindi pa kami nakapila. Ipipila pa itong mga kambing daw. Google